Alam mo ba, isa sa mga dahilan ko kung bakit ako gumagawa ng ganitong videos or vlogs para maabot yung mga katulad ko na hindi naman marunong, hindi magaling lalo na sa eskwelahan, kahit sa pamumuhay. Pero kahit hindi ako magaling, kahit hindi ako matalino, isang araw bigla na lang pumasok sa aking isipan na gusto ko ding matuto sa buhay. Kahit hindi ako matalino, lalo na sa academics, pero gusto kong maging matalino sa buhay, gusto kong matutunan kung paano ba mabuhay ng tama, ng maayos, ng may peace of mind, may freedom, at balanse ang buhay. Hindi ko alam, mula pagkabata pa, kakaiba na akong mag-isip. Although, alam ko sa sarili ko, hindi nga ako ganun katalino. Lahat ng nakakakilala sa akin, ng totoo, na ako ay isang engot-engot lamang, hindi nawala sa isipan ko yung mga bagay na sinasabi sa akin ng mga taong nakakita sa aking kaengutan. Personally, nasasaktan ako. Pero sa kabilang banda, kung tutuusin, tama naman sila sa kanilang mga sinasabi sa akin. Although, nung time na yon talagang masakit sa pakiramdam ang masabihan ng ganon. Pero dahil hindi naman ako lumaking palaganti or palaisip ng pangit para pag-isipan sila ng pangit or kahit parang ipag-pray or i-wish ng pangit, hindi ko ginawa yon. Never kong ginawa yon kahit kanino. Kahit nasasaktan nila ako. Pero gusto ko ding magpasalamat sa kanila dahil ipinaalam nila sa akin na oo nga naman, hindi ako brainy, hindi ako magaling. Totoo naman yon. Kaya naman, talagang todong-todo yung pasasalamat ko sa inyo. Isa kayo sa mga naging inspirasyon ko o motibasyon para mag-self-study ako, magbasa ng magbasa, hanggang sa hindi ko alam na lahat ng ini-experience ko pala sa buhay, magiging daan sila para matuto ako ng matuto. Malaki din yung pasasalamat ko na nagkaroon ako ng malaking problema dahil yon ang naging susi para mabuksan ang aking isip at gisingin yung genius, yung giant sa aking kaloob-looban. Sa Israel, tumira ako sa Jerusalem, doon ako nagsimulang nag-self-study, merong mga libreng books sa paligid-ligid lang ng Jerusalem. Napakasaya ko kasi lahat ng books na gusto ko at kailangan ko para malutas yung mga problema ko sa pakiramdam, sa emosyon, sa financial, spiritual, physical, at kahit na sa relasyon, lahat ng kailangan kong libro ay nakuha ko sa Jerusalem ng libre. Kaya naman, hindi ko na pinalampas ang opportunity para makapagbasa habang tahimik ang aking lugar. Walang magulo, walang maingay, nakafocus, nakakonsentrate, at talagang mananamnam mo ang iyong pagbabasa. Kaya siguro madali kong naunawaan ang mga binabasa kong libro. Salamat sa Panginoon at ibinigay niya sa akin ang opportunity yun. Kasi hindi tayo tinuturuan ng mga nakakatanda sa atin kung paano ba mag-handle ng emosyon, ng pera, ng relasyon, at ng mga bagay-bagay. Naiintindihan ko ang mga nakakatanda sa atin dito na maging sila, hindi sila naturuan sa mga importanteng bagay na iyon. Gusto kong i-encourage ka na mag-aral ka. Madaming free books, e-books sa internet. Hanapin mo yung mga libro na kailangan mo or pwede kang bumili sa mga bookstore. Mag-aral ka kasi masarap sa pakiramdam na matuto at magkaroon ng peace of mind, freedom, at magkaroon ng tamang reaksyon sa mga sitwasyon o bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin. Huwag mong sayangin ang iyong panahon sa kaka-scroll lamang sa iyong cellphone. Gamitin mo yung oras mo para matuto. Masarap sa pakiramdam na magiging okay ka kahit ano ang sitwasyon mo sa buhay. Hello! Hello, hello, hello!